Hello, what's up guys? Welcome back to Good Vlog Production. I'm here, your boy Plan Motif, giving you guys another reaction video. And this time, I'm gonna talk about Pangil sa Pangil, Jonas vs. Andy G. At ito nga pala ay requested ng Korean yung pangalan. Sabi niya, Jonas vs. Andy G, maiba naman doon. So, kikilikan na natin yan. At nagano pa man guys, maraming salamat sa mga nandito pa nakaantabay, nakaabang sa reaction video natin. Wala akong sawa na magpapasalamat sa inyo dahil sa inyo, tuloy-tuloy yung reaction video natin. At alam ko, na marami sa inyo na nawawalan ay nagkakaroon ng tawag dito na nalilibang sa pananood. Ganun pa man guys, maraming salamat. Sana patnubay na magulang ang kailangan, hindi siya pambata. Gamit lawakan yung pag-unawa ninyo. Magdala kayo ng kaibigan ninyo, mas nakakanda sa inyo, pamilya ninyo pag nanonood kayo sa akin. Parang sa ganun, hindi kayo nasasaktan. Ganun pa man, hindi ko inaatake yung mga paborito ninyong artist. At nandito na tayo, nagre-react lang tayo. At bago ako magsabi, bigay ko lang yung pedigree ko. Music producer in California, I'm an audio at the same time. I'm a master hypnotherapist, I'm a master practitioner, I'm an applied psychologist. Guys, kung bago ko lang rito sa reaction video natin, huwag niyo kalimutan na mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin, at mag-comment na rin kayo sa napanood ninyo, o kaya naman, yung reaction ninyo. Yun, ganun pa man guys, let's get to it, tapusin ninyo yung video guys, at sana mag-enjoy kayo sa reaction video natin. Let's go! Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa PSP, at i-like natin yung video. Pangil sa pangil! Sagbangan na! Kape guys. Kakasaka pa pag nagsabayan. Pangil sa pangil! May karakas sa talastasan. Pangil sa pangil! Kada tabas malalagasan. Handa ka na ba sa paglabas na mga naatasan kataas-taasan? Pwede nang ikabit ang salitang kinalagdag! Ubod ka ng tanga! Puta, humihingi siya ng battle o nasa kulungan pa. Nakulong ba si Andy G? Advance ko na guys. Para makarami tayo guys. Sunod-sunod to eh. Pangil sa pangil, unang event ng taon. Pangil sa pangil, maging ngayon. Isang malaking pasasalamat una sa lahat sa Flip Top Battle League. Kung hindi dahil sa inyo, wala kaming gagawing ganitong battle. At kay Magagawa nga ako ng Battle League dito sa Amerika. Ang title Baragtasan. Baragtasan. Kasi nambabarag, di ba? Baragtasan. Maghanap ako ng mga artist dito, guys. On the spot lang. Dito lang talaga. Para hanap tayo ng location. Para kahit paano, mayroong kasi maraming magagaling na rapper dito, guys, sa Amerika, guys. I promise you. Mga Pilipino din, di ba? Mabigyan sila ng highlight. Ang gagaling pang iba rito, mga kilala ko, mga freestyler talaga. Sige, tuloy natin, guys. Sir Alaric Yuson, maraming salamat po. Maraming salamat din kay Looney at Mike Swift ng Sunugan at sa lahat ng Battle League sa buong Pilipinas. Para sa atin lahat ito. Thank you rin sa mga sponsors namin, Fortune 888, Zypher Philippines, Pastry Vapors, Tokyo Grill, Toad Manila, Sir Titus Caesar, King Badger, at walang iba kundi ang PSP Entertainment. Palakpakan natin sila. Malakas yung laban na paparating. Ginoo sa aking kanan, pakilala mo kung sino ka. Yo, nga pala si Zaito. Jonas. Parang alien dito si Jonas. Parang yung nasa Attack on Titans. Hindi, joke lang. Yeah. Gaga talaga si Jonas. Ginoo sa aking kaliwa, pakilala mo kung sino ka. Nga pala si Badang. Debut battle. Ganda ng pagkaka-edit ng video guys. Oh, shoutout siya pala, syempre sa tropa natin. Dilo Kasane, tapos kay Boss G, syempre. This Andy once again, bumabattle na ulit. Wow! Welcome back, Andy G. Unang battle ng gabi, pangil sa pangil, sagbangan na! Sino muna, boss? Walang mauna? Sabay na kami. Koitas pala, sorry. Sorry.
Nawala siya, no? Piniling mauna ni Andy G. Unang Na-distract si, si Phoebus. May inisip siguro siya. Very obvious naman yun. Tuloy na. banat round 1 kay Andy G. Let's go! Yo, yo, yo! Palakpakan mo muna tayo dyan! Bago ako magsimula sa pag-imbita, Boss Pibos, salamat ng marami. Nung nakaraan, may sinita, ako nakanta, yung mga nagbanta ng mga bata, ang dami. Ang sabi, putang ina mo Andy G, huwag kang pag-alagala, kung dito sa mundong ibabaw ayaw mong mawala. Sabi ko talaga ba? Eh di wow, puta nang malaman lamang ko, puta ang gagamitin nila sa akin pagtumba. Panay gang sign lang pala. Di ba ang kulit? Titirahin ka ng imaginary bullet, konting saglit, buhay ka na ulit. Sus, yung mga new gen talaga, pag nagsabi ka ng totoo, magagalit na agad. O sige, para yung vibes yung maging goods at di na ako maging bad, simula ngayong gabi, sa lahat ng mga pangungusap, pwede nang ikabit ang salitang kinalagkad. Okay ba yung mga brad? Okay ba yung mga brad? Office na tayong lahat. Wala nang galit-galit. Walang magkukurek kahit walang kunik. Okay ba yan? Puta, pag may pumuna, isusumbong agad sa mga leader ng gang-gang yung tinatawag nilang God. Brut, brut, brut. Puta, nakakatakot yung tunog. Puta, pag lumatot, sunod-sunod. Putang ina. Pag tinignan mo, wala namang basyong nahuhulog. Speaking of nahuhulog, nung laban nyo ni C9, aka Lugan, aka Tulok, wala akong paki doon. Kasi ikaw din, Tulok. Alam niyo ba ibig sabihin ng Tulok? Pag dalawa yung paningin ang English nun, Tulok. Tulok. Yeah. Tulog. Yeah. Hoy, Tulok. Di ba ka-member mo sa 3GS yung si Kairam yung nagpapanggap na inonggugid? Pag natutukan ng kamera ni Kuya Kips yung liog, tagilid. Tapos left and right pa yung galaw ng panga. Tsaka kilagid. Puta, sabihan mo yan tropa mo, putang ina, may ideya na yun ay positive. Sabihan mo na yun tol hanggat maaga pa. Kasi, yung mga second batch na uhulihin galing flip top, yung mga batch nyo na. Oh, totoo yan ha? First batch, Saito, Looney, tapos ako na. Tapos meron pang isa, ayun, si J-Skills pa pala. Proof lang yun na kaya kami na media, kasi nung kasagsagan ng liga, kami yung kilala. May punto doon si Andy G. Kasi pakiramdam ko nakulong siya. Kasi nabanggit niya, 'di ba, nakulong. So ibig sabihin kung nakulong si Andy G, malaking punto yung sinasabi niya na parang lahat ng mga dahil kilalang kilala sila nung talagang kasagsagan ng flip top at napahinga talaga sila. Kaya nakaka-apekto talaga 'yon sa karera mo pag nahuhuli ka, napupulis ka. Kasi parang ang hirap maging mukha ka ng isang establishmento o isang business pag alam nila na meron kang bahid ng pagkakakulong, 'di ba? Mahirap 'yan. At speaking of kilala, o nga pala, may senaryo nun iba-iba. Si Saito, sa lata ng nido. Si Looney, ang daming marijuana. Si J-Skills, nagbenta sa Candelaria. Ako nahuli pero masaya pa. Alam mo kung bakit? Utang yung nilabas na ebidensya ang konti ng tarya. Dito nilaglag ni Andy G lahat ng mga artist na kasi alam niya, may idea siya na si Looney mismo nagbebenta ng marijuana, ito si nagbenta sa Candelaria, may alam siya, nahuli siya, may tarya, ibig sabihin may idea talaga siya. Yung sinasabi niya, kasi yung sinasabi niya ngayon, blasphemy, di lang yung blasphemy, pero paninirang puri, pero dahil alam niya yung kalakaran ng ginagawa ng kapwa niya artist, parang let go. Kasi, ako guys I'll be honest, kung mag-addict man si Looney, si J-Skill sa marijuana, o kahit sino man sa inyo guys, I'm okay with that. Pero dahil kino-consider yon na droga sa Pilipinas, you have to respect yung batas ninyo diyan, di ba? Kasi karamihan ng mga tao, bakit ganun, parang ganun.
parang iniisip ng mga tao na napaka-ignorante ng batas natin dahil hindi natin sinusunod kung ano yung batas dito sa Amerika. Dito sa Amerika guys, meron ng different state na legal ang marijuana. Other than that, hindi naman siya legal sa buong bansa. Ganun pa man sa akin, hindi ko pero dahil may respect ako sa batas ng Pilipinas, kung drug sa inyo, wala kang magagawa doon. Pero kung ako tatanungin ninyo personal kung opinion to, opinion ko talaga, hindi siya tumatakbo sa isip ko kasi every time nagsasalita ako, tumatakbo lang sa isip ko. Pero personal na opinion ko, marijuana is good. Kasi sa akin na mismo ang gagaling at ako mismo magsasabi sa inyo. Kasi gumagamit ako niyan pag hindi ako nakakatulog, guys. Sa totoo lang. Kasi hirap ako matulog minsan pag palagi nagbabago-bago yung oras ko. Pag nagtatrabaho ako, nahihirapan ako magtrabaho. Trabaho ko 12 to 15 hours a day, tapos may client pa. Minsan yung body clock ko hindi na sumusunod. So kahit pagod na ako yung katawan ko at yung mental ko, pagod na, hindi pa rin ako makatulog. So, minsan, kahit mayroon akong 3 garapon dito, hindi ko siya nauubos sa loob ng 1 taon. Minsan, hindi ko pa nagagalaw. Meron talagang sistema na kailangan ko talagang gumamit para makuha ko yung pahinga ko. At pag gumamit ako ng gano'n, nag-smoke ako, inaabot ako ng almost 18 hours na tulog talaga ako. Kaya minsan, naiisip ko, pag natulog ako ng 18 hours, baka hindi ako makapagtrabaho ng maayos kasi kailangan ko rin yung oras para makahabol sa mga trabaho na kailangan kong gawin. Minsan may mga kliyente ako na kailangan pang isulat sa notebook yung mga problema nila, mga ganun. So, para sa akin, guys, hindi masama sa akin yung, kasi herbal yun eh. Galing siya sa damo. May mga drugs kasi na galing din sa damo, pero may halong chemical tulad ng opio. Medyo hindi na yun maganda. Diba? Kasi nakakasira ng bansa yun. Yung drugs kasi talaga guys, nakakasira ng bansa. Pero kung yung katulad ng marijuana nakakatulong naman, may CBD oil na nga eh. May CBD something, lotion, CBD, galing yun lahat sa marijuana. So maraming bagay na nabibigay ang marijuana na benepisyo sa katawan natin. May mga tao na nag-i-stutter, na pag nag-smoke sila, nagiging diretso yung pananalita nila. May mga tao na merong anxiety, depression at stress. Ginagamit yun parang prescription drug. Tapos pag ginamit nila, nawawala yung stress nila. Sa ngayon kasi guys, especially rito sa California where I live, napaka-hectic ng buhay dito guys. Yung mga tao na nakatira sa Las Vegas, Texas, New York, regardless different state, pag dito sila tumira, may hirapan sila. Kasi hindi nila alam yung sistema dito. Iba yung kabisihan dito. Iba yung work dito, yung work ethic dito. Hindi pwede na parang tatambay-tambay ka lang, relax ka lang, hindi kaya yun. Kailangan mo talagang magsipag. At other than that, minsan, kailangan yung mga taong masipag dito, kailangan nila ng prescription para makagamit sila ng bagay na yun. At nung tinanggal yung prescription na yun, naging much better at yung iba rito nagpa-function ng maayos. Ganun pa man tuloy natin guys. Sorry na pakwento ako guys Sana maging malawak lang yung pag-iisip ninyo, patnubay ng magulang yung kailangan. Sana sitahin ninyo yung mga batang nanonood sa akin. Lawakan ninyo guys yung pag-iisip ninyo. Pagkausap nyo ako, isipin nyo palagi na, I'm mature enough, matanda na ako, tanggapin yung sinasabi ko, tapos i-process nyo sa utak nyo, mayroon bang sense yung sinasabi ko. Ganun pa man tuloy natin guys. Ang ordinary yak to sa stress, nakaka-stress. At si Jeging, hindi ko na sinama sa unang batch kasi nakakaurat ng brother. Kasi alam niyo kung bakit? Puta, hindi naman tawag doon tanga. Ay, tanga-tanga pala. Kasi nag-voluntary surrender. At bago matapos ang flip to, parang gusto ko nang wakasan yung flip to pa. At bago matapos ang round na to, may sasabihin lang ako. Flip that, saludo. At malaki ang aking respeto. Kundi dahil sa liga nyo, hindi kami na-aresto. Magandang intro yun ni Ikaw Andy na. G. Ako pa nag-a-announce ha. Kasi parang lahat ng mga sinabi ni Andy G doon, lahat ng sinasabi niya, parang lahat ng mga napuno ng mga nagdaang taon at yung issue niya nang naaresto siya, mga ganun. Ang laking bagay nung kasi merong clarity at clearance. Tuloy natin. Kasi may mga tao talaga na hindi natin masasabi, hindi naman tayo malinis lahat eh. Lahat tayo merong dungis, Ang ayoko lang yung mga tao na nagmamalinis din talaga eh. May mga ganun eh. Pero kung sabi nga nila merong
Chinese proverbs na gustong-gusto ko talaga palagi. Sabi nila, yung mga tao na sinisisi yung mga taong nasa paligid nila, yung isang tao na nagsisisi ng tao ng kapwa nila, yun yung mga tao na hindi pa nakakarating sa gusto nilang puntahan. Yung mga tao na sinisisi yung sarili nila, sila yung mga tao na almost kalahati na sa gusto nilang puntahan. Nakakalahati na sila. Tapos yung mga tao na walang sinisisi kahit sino man, kahit yung sarili nila, yun yung mga tao na nakarating na sa gusto nilang puntahan. Ulitin ko, yung Chinese proverbs na gustong-gusto ko at lagi kong iniisip palagi, yung mga tao na sumisisi ng kapwa nila, yun yung mga tao na hindi pa nakakarating sa gusto nilang puntahan. Yung mga tao na sinisisi yung sarili nila, nakakalahati na sila sa gusto nilang puntahan. At yung mga tao na walang sinisisi na kahit sino, yun yung mga tao na nakarating na. Tuloy natin, guys. Inang bangis! Bigyan ng warrant to pares! Tanginan to, si Kayram, tsaka yung mga kasama ko, yung mga tinitira pa, pati yung aking mga kabatchmate. Ikaw, si Zaito, si J-Skills, hindi kami susunod sa inyong magkaka-inmate. Game! Alam nyo ba na ngayong oras, malaking achievement na sa kanyang makapagsalita ng walang posas? Ang ganda ng camera, guys. Ang linaw. Walang pulis, walang hostage. Hoy, namiss niya mag-orange. Anong pakiramdam, tol? Di ba nakakaulol? Tuwing Pasko, iba naaalala mo pag nakakakita ka ng parol? Kasi nakulong na to dati. Sa kakatulak niya ng agord. Boss, ang hiningi ko, old god. Binigay mo sa akin, drug lord. Napanood kita sa TV. Nung ikaw ay nasa kote, hiyang-hiya si Gago, parang gusto niyang maging sayote. Paano hindi makukulong? Eh, ubod ng kamote. Puta, nasa bibig niya yung tuter, tas di raw siya kasali. Boss, di ako kasali ng boss. Nung pinopusasan na yung mukha ni Gago, mangiyak-ngiyak. Nagdadasal na sana may sumigaw ng it's a prank. Nakakatawa pero shit. Nabastos si ano dun. Si Andy Jam. Sorry Andy Jam, pero dito reaction lang naman to guys eh. Andy Jam, huwag mo seryosohin. Pagdating sa presinto, puta, nangangatwiran pa. Sabi niya sa pulis, oh, boss, yung shabu bawal pala. Kaya hindi ka na pinabalik sa flip top eh. Kasi ubod ka ng tanga. Puta, humihingi siya ng battle, oh, nasa kulungan pa. Ano yun? Video call? Pero ngayon, laya na siya. Palakpakan! At wala na rin daw siyang bisyo. Proud na proud niyang sinasabi habang kasama niya si Bugito. Si Bugito? Walang bisyo? Ulul, tang ina ka! Pag nakadroga kayong dalawa, tamang hold up kayo ng spa. Ganyan ang mga trip nila. Talaga namang kakaiba. Riding in tandem, tang ina, tapos e-bike yung dala. Ganyan ang mga trip nila. Talagang mga salot sa lipunan. Tapos pag nalolobat, bigla-biglang nagsusuntukan. Yung tama ng droga sa utak nyo ay grabe na. Puta, vlog sila ng vlog o kahit walang camera. Tapos biglang magsisimba. Magbabawas ng kasalanan. Magtitirik ng kandila, tas yung kandila sasalangan. Bars, man. Titignan natin sa kandila, hasalangan. Wow. Bars! Ay, nako. Si Andy G. Gising, Andy G! Tingnan natin. Nagsasabu ka sa simbahan? Ang tindi mo, brother. Tapos biglang sisigaw yan.
Amin na ako, Father! Kaya yung mga pa-vlog-vlog nyo sa Facebook, puro lang yan pakitang tao. Sa batch nyong mga nocturnal, si Zaito lang nagbago. Kasi si Zaito, may sarili ng bahay, negosyo at sasakyan. Pag-guesting-guesting sa ibang bansa, sa Dubai at sa Japan. Kaya kung ikukumpara sa iyo yung tao, talagang siya'y nakakalamang. Kasi si Zaito nakaangat na, ikaw sa drugs ka lang lutang. Oo, lutang to. Kasi puro hangin na yung utak. Malabnaw na rin mag-isip na parang tubig na may burak. Kaya hindi na ako magugulat, tol, sa kakalaro mo ng apo. Kaya sa kakalaro mo ng apoy, tol, hindi na ako magugulat. Natitigil ka lang magbato kapag nakabaon ka na sa lupa. Kaya kung simot, bumuboses lang pero hindi kakanta, pues ako putang ina, ituturo talaga kita. Okay, nakuha ni Jonas yung first round. Maganda yan. Nakakatawa. Doon na. Round 2! Round 2 na ba, boss? Ang haba naman ng round niya. Tangina, nung nahuli ako, alam niyo ba kung anong totoo? Ang palit ulo si Enigma, pero hindi ko ginawa. Hindi ko ginawa kasi nakakahiya. Presidente, ituturo mo? Tutalo na lang masasabi nila. Tangina mo, kung may tuturo ko ikaw, tangina kasi, yung kitang-kita yung epekto nasa mata. Tangina mo, pag ikaw ang kasama ko, puta, hindi ko maliligaw ng landas. Tingnan mo naman yung galaw ng isang mata, parang kompas. At puta, drugs ka ng drugs. Puta ano, adik ba ako, lulong? Kung adik ako, anong tawag kay balong? Anong tawag kay balong? Ayun ang pambansang adik ng bansa, tingnan mo naman, puta, ang daming kanto ng mukha. At game? Nung nawala daw ako, ang daming pinagbago. Sa flip-top, putang ina, ang galing. Yung mga hurado, pilim-pili. Talagang pilim-pili. Sila-sila. Ng mga agrupo niya. Puta, 3GS member family elementary school, putang lupit talaga. Biriin mo, pero may tumatanong lang kita, bakit hindi kayo sumali nung sa liga nung may OT pa? Kasi pag nagbigay si Enigma dati, OT pa. Minsan wala pa nga. Ibig sabihin nun, wala kayong mahihita. Kaya pero nung nagkaroon na, sulputan kayo bigla. Kaya kung hinahanap niyo yung mga tunay, talagang wala na. Babalik pa ba sila? Delo, nagpunta na sa Amerika. Nagtrabaho na, ayaw nang bumalik sa flip-top. Si Batas, nagpunta na ng Canada. Nagpatabas na ng balbas. Kaya na ayaw nang bumalik, siguro kung may magbabalik, pwede, kay Lalili. Pwede pa, di ba? Pero putang ina, pag ganyan ang generation nyo, malabo na magbalik ang lahat. Putang ina, ang tawag sa inyo, kulto. Kulto, putang ina, isang grupo lang yung binuboto nyo. Pagkakampi, boto. Putang ina, obligado. Pagkakampi, panalo. Putang ina, paano pa magkakaroon ng bago kung ganyan? Laking bagay din ang sinasabi ni Andy G, no? Kasi doon lang pinapakita na hindi sapat talaga yung kinikita mo sa Pilipinas para makaahon ka sa hirap. Which is okay. Kasi ako, guys, I'll be honest, kung pupunta ako sa Pilipinas, ang hirap talaga dun, ang hirap maghanap ng trabaho. Napakahirap. Walang trabaho na pwede mo talagang masabi na talagang mag-aangat sa'yo. Unless nandito ka sa Amerika. And I'll be honest, dito sa Amerika, parang may nahuhugot ka talaga eh. Kasi maganda yung pera dito. I mean, mas okay na sa akin na kahit siguro matulog na lang ako sa kotse. O sa gym na lang ako 24 hours. Basta yung sahod ko sa akin lang. Kasi minsan hindi mo rin maisip, dito ba talaga ako titira sa Amerika? Dito ba talaga ako mamamatay? Dito talaga ako mananatili? O gusto ko lang bumalik sa Pilipinas? Kaya, yun yung naisip ko guys palagi eh. Parang ano bang dapat kong gawin? Kaya hanggat maaari, ayoko ng maraming possession dito sa Amerika. Kasi hindi ko alam kung gusto ko ba talagang mag-stay dito for good. You know? Kasi, I'll be honest, you know, nasa dugo ko pa rin yung pagka-Pilipino na ang sarap talagang mabuhay. Pero ang hirap mabuhay sa Pilipinas pag wala kang pera. And I'll be honest guys, pag wala kang pera sa Pilipinas, ang hirap. Unless may kaya ka na vlogger, sikat ka na, mayroon kang pondo, may business ka, then yeah. Pero sa ngayon guys, ang hirap manatili sa Pilipinas tapos may mga banta pa ng gera, may mga tao na hindi pa ganun ka
edukado pagdating sa larangan ng kalsada. Minsan, hold upin ka pa. Dito hindi, guys, eh. Malaki yung chance mo dito, guys. Basta masipag ka, maunawain ka, tapos hindi lang basta madiskarte, pero matyaga ka. Matyaga ka sa nangyayari. Iba kasi yung masipag sa matyaga, eh. Yung masipag, yung tipong kahit hindi kahit alam mo na pagod ka na, tinatrabaho mo pa din, eh. Araw-araw kang tatrabaho, wala kang absent, sobrang sipag mo talaga. Yung matyaga ka naman, yung sa action mo, guys, eh. Na tipong kahit sobrang hirap ng trabaho mo na yan, kinatyaga mo talaga. Yun yung pinagkaiba nun, guys. Tuloy natin. Sistema ng nyo, grupo nyo. Puta, one big happy family. Ang tawag doon, pre, di ba? Kamu si Shea, ayaw na rin bumalik. Ayaw mo na rin bumalik? Ayaw mo na? Ikaw, Usmag, gusto mong bumalik? Huwag na tayong bumalik. Dito na tayo sa PSP, talagang masaya. PSP lang masaya. Puta nga, times 5 ang bigayan. Buspitos na nga malakas. Kaya buspitos, putang ina. Kahit hindi pa ito patapos. Tinamahan si Smaglas doon kasi nakita niya, gusto niyang purihin si Phoebus, eh. Napalapit siya doon, eh, kasi yung action niya yung nag-dictate, eh. Meron kasi tinatawag na micro-expression at micro-action din kasi. Yung tipong pag nakarinig ka ng signal na yon na talagang nag-click sa pandinig mo talaga, na parang may sense yung sinabi ni Andy G. Parang gusto niyang mag-jump in doon kasi magse-celebrate silang pareho. Dahil may katotohanan sinasabi na, which is true. Maganda yung bigayan sa PSP. Talo ka man, meron kang talent fee, manalo ka, may bonus ka pa. Kasi yung bonus sinasabi, 'di ba? Ibig sabihin, nung sumalang sila sa stage, meron na silang sahod kaagad. Pag nanalo pa sila, may bonus pa sila, 'di ba? Ang laking bagay nun. Big pros para doon. Kaya PSP lang masaya. Puta nga, times 5 ang bigayan. Buspitos na nga Times 5. Alagang-alaga yung mga artist. Tuloy natin. Kaya buspitos, putang ina. Ayun na, napalapit Kahit si hindi pa ito Ismael. patapos, magbigay ka na ng bonus. Pero mabalik sa'yo, banlag. Alam nyo ba kung bakit nagkaganyan yung mata niya, guys? Kasi nung bata pa siya, puta, naihipan ng hangin, kabo beautiful eyes. At pero, ang bukod sa magaling to na rapper, magaling din to na driver. Kasi yung isang mata niya, kaya niya sumabay habang gumagalaw yung wiper. Galing, no? Pero pumunta to ng MOA. Yung style ni Andy G, parang style na ni Zaito, eh. Puta, mabibili to ng damit. Puta, pumunta ng admin, galit na galit. Kasi putang ina, yung presyo daw, doble-doble nakakabit. Doble-doble nakakabit. Pre, hindi sa amin galing yung galing sa mata mo yun. At syempre, putang ina, bago matapos ang round 2, may sasabihin lang ako. Yung tanong ko, kahit wag mo sagutin. Jonas, ano bang pakiramdam pag napuwing ang duling? Round 2, Jonas. Tanginan to ang puta. Sige na. Ano to? Ano mo, di ka tol babalik, gago ka. Sige na, balikan na sa 24. Ang ina talaga ng mga tito, eh, no? Ang kulit ng mga tito natin, eh, no? Alam mo, tangina pa kwentuhan ka ng mga generation nila, no? Mga gago. Naghahamon to ng suntukan sa interview. Kala mo talaga ang haba ng braso niya. Naghahamon ka ng suntukan, eh, hirap tangang mamulsa. Oo, maikli lang braso mo. At yan ang kailangan mong tanggapin. Tuwing attendance, kahit present ka, hindi ka napapansin. O baka sabihin mo, maliit din ako. At least may tsura. Eh ikaw, kinarma. Kasi unano ka nang hayop ka, mukha ka pang larva. Ang liit na, ang taba pa. Puta, ang lala. Unang kita ko sa'yo, mukha kang budang masama. Pumupogi problems pa, puta, feel na feel ni tanga. Sa bagay, kahit ganyan mukha ko, poproblemahin ko talaga. Tango pa yung ilong. Buti, nakakahinga. Napanood mo na yung Hellboy? Kamukha mo yung kakampi niya. Kaya pag eto nagpatangos, talagang malaki-laking gastos. Pero pag naayos, mukha kang mataba-tabang wamos.
Pero di yan kaya ni Vicky Bello. O kaya ni Kalayan. Alam mo kung sinong kailangan? Si Kamatayan! Pero change topic tayo, Ongbak. Gagi talaga siya. Natatawa ako, puta. Patay ka na ngayon, Jonas! Tuloy natin. Baybay naman natin yung panot mong Longbak. Oo, panot na to. Yung buhok niya naglagas. Ikaw lang ang kilala kong taong nagbabangs ng paatras. Kaya nung nakita ko kang walang sombrero sa Facebook, sabi ko, shit, panot? Muntik ko nang mapagkamalang grilled balot. Yan ang napapala mo. Kakagamit mo ng cup. Kasi manalo yung likod, wali bayola yung harap. Ano, Brad? Nakakasad? Wala ka ng buhok na pansalag? Kaya ultimo, mga kuto mo, kusa na lang nalalaglag? Parusa sa'yo yung ligad, kasi sobra ka na daw bad. Konting ambon lang sa'yong hayop ka, nagkakasakit ka agad. Kaya ano nagkaroon ng twin sachet na shampoo, insulto sa kanya. Kasi isa nga lang daw, hirap nang ubusin, dinalawan nyo pa. Alam mo yung para sa streets? Alam niyo yun? Kanta ni Bobby? Di mo alam? Kantahin ko sa'yo. Yeah, 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 yeah. Di magiging panot kung meron kang wig. Andy. Yeah, 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 yeah. Magpakalbo ka. Guys, I mean, ang hirap din kasi magsalita at mga insulto pag tungkol sa mga panot-panot na ganyan. Kasi, I'm pretty sure one of these days, siguro, medyo pag umidad na, mapapanot na rin ako, guys. Paano mo na lang talaga dadalhin eh. May mga tao talaga na mamaagang napapanot, may mga... Wala, kasi ang hirap insultuhin yung isang tao na wala silang control doon. 'Di ba? Kasi hindi nila kontrolado kung mapapanot sila, kung pangit sila. Hindi nila kontrolado yun, guys eh. Pero, meron silang kakayanan para ipa-opera. Kasi karamihan ng mga tao naman pag yumayaman, nabibili nila lahat ng gusto nila, 'di ba, guys? May karapatan din silang bumili kung ano yung magpapasaya sa kanila. Siguro pag nagpapasaya sa kanila magkaroon sila ng buhok. Kasi ngayon, guys, pwede ka nang bumili ng buhok. Pwede ka kahit magwig ka na lang. Pwede naman 'yun. Pwede rin kasing magpaano na ngayon magpalagay ng mga graph na ganyan sa buhok. Pwede ka na rin magpaganda ng muka, plastic surgery, mga ganyan. So, hindi ako masyadong sa mga ganyan kasi ang hirap insultuhin yung mga tao na walang control sa sarili nilang pagkatao. Sarili nilang physical na pagkatao. Tuloy natin. Sana lang para astig. Yeah, yeah, yeah. Oh, tinuruan kita sa ulo. Kasi ganyan ako kasi pinakita ko lang sa'yo kung gaano ako kaasintado. Di ako nagsasayang ng bala pag bumara, sigurado. Tinira kita sa bangs, sa longbak, para ipamukha lang sa'yo gago, na kahit gabuhok, wala kang tsansa na manalo. Randy G. Putang ina, tinirong po yung ilong ko. Second round, siguro bigay ko na kay Jonas. Landslide na to, guys. Bonus lang naman to. Wala kang galang. Puta, pag pinindot ko to, tumatapos din, kaso saglit nga lang. At putang ina, sausaw issue tong si Gago. Ang kinaladkad daw, ang ibig sabihin, dinala. Gumanito pa siya, oh. Tutok mo yung camera, boss. Dinala, tanga ka pa. Ulitin ko, boss. Hindi makita. Hirapan ako sa camera, boss eh. Dinala, tanga ka ba? Putang ina yung dinala. Putang ina, nung pumunta ako ng G-site, puta, bakit yung QC nandun pa? Kala ko dinala na, nasa Bulacan ba? Ikaw magbibigay ka ng advice, ayus-ayusin mo. Yung dinala, kaya ka nagkakaroon ng basher, Brad. Ang alam ko, yung dinadala, madalas, shoulder bag. Dinala, shoulder bag. Tang ina. Ang ibig sabihin ng pare, ang ibig sabihin ng kinaladkad, yung sinasabi mong dinala, represent. Ayun ang napapala mo, nung nasa school ka, absent ka ng absent. At putang ina, bago matapos, hindi pa pala matatapos. Umpisa pa lang pala to. Speaking of kanta, kung sa kanta lang, boss, puta, kung meron lang na patunay na kanta na ginawa kami, meron kaming ginawang kanta na makapulutan mo ng aral. Gusto niyo ng sample? Eto, kanta to, tula namin way back 2001 pa. Ipinapatibay ko lang sa'yo na ito, makakarelate ka.
Game? Bakit di na mapigilan, makamundong kasalanan, sa kabila ng kadiliman meron pa bang kaliwanagan sa ating mga sarili at natutulog na damdamin, hanggang kailan magtitiis na nararanasan natin? Isipin, buksan ang mga mata sa pangyayari sa paligid natin, krimen ay gumagrabe, inosente, walang muwang mga batang paslit, pati sila ay nagdurusa sa lipunang may sakit, at ang mga kababaihan na dapat nating ingatan sa gabi ng salang-salang naglulublog sa kasalanan, bingi at bulag sa lagim na nagaganap, bayan ay naghihirap dahil sa mga kurap, at si Juan de la Cruz nagpupumilit na mabuhay. Ngunit ang mga gahamang patuloy na sumasalakay, may pag-asa pang mabago. Ganito ka, palara kung tayo'y magsusumikap at magtutulungan. Sana bukas. Ang title nun, Jonas, sana bukas. Sana bukas, makakita ka ng maayos at maturo mo sa amin yung tamang landas. Time. Round 3, Jonas! Parang nag-perform lang si Andy G. Hindi siya naghanda dito sa laban na to. But I understand kasi pakiramdam ko nangangapa pa siya. Ang hirap kasi na bigla kang sumalta tapos bigla kang diba? Tapos nagsasyabu ka? O sige nga, tapos nagsasyabu siya. Tanginan to. Yung dinala, tama ka naman. Representa, di ba? Dinoble meaning lang, kinaladgad, tanga ka talaga, putang ina mo. Hindi mo, naintindihan niya na, pero hindi niya pa naintindihan. Tang ina mo. Nauubos yung isip ko sa'yo, parang buhok mo. Ang tanga ang putang inan to. Sige, total, kay Heb-Abi na. Pag-usapan na natin. Etong idol yung laos na, sa pagsikat ulit, atat na atat. May video to sa Facebook ng pangungupal niya, kalat na kalat. Pinuna niya nga yung kanta ni Heb-Abi, etong si Andy, ganap na ganap. Di niya raw magets yung kinaladkad. Paano? Batak na batak. Simpleng Tagalog lang na lyrics, di mo maintindihan. Di mo makuha yung pinopoint, puta scorer ka pa naman. Pero kung di mo gets, okay lang. Tumahimik ka itang. Palibasa di ka na matunog, kaya nag-iingay ka na lang. You know, guys, nagugulat ako. Ang daming lumalabas ng mga artist na saan nanggagaling na parang biglaan lang nagsusikatan. Pakiramdam ko para mga planted na yung ibang mga artist tapos dinidikit-dikit na lang, hinahype na lang ng kung sino-sino. Kasi ang daming mga artist, guys, na hindi talaga nabibigyan ng pagkakataon na sumikat, guys. Na sa tingin ko, mas kailangan nila ng ilaw. Example na lang natin yung ibang mga gawin natin sa idea ng pagre-react siguro. Kumari ako lang. Sa tingin ko maraming mga reactionist na magagaling talaga. Pero minsan may mga reactionist, hindi man ako, sabi natin yung iba na mayroon talagang sinasabi na maganda. Pero hindi sila nabibigyan ng ilaw o sikat dahil pakiramdam ng ibang tao na hindi sila katunog, di sikat yung pangalan nila, wala silang credibility, yun yung iniisip ng mga tao. Pero pag yung mga sikat na, yung gumagawa ng bagay na yun, tapos nagsalita, parang mas nabibigyan nyo ng ilaw. Kasi sa Pilipinas kasi meron kasi tayo ng idea na magkakaroon ka lang ng credibility pag meron kang may kasikatan ka. So, ibig sabihin, regardless, kahit gaano pa kaganda yung sinabi mo, o kahit gaano pa kahusay yung ginagawa mong musika, hindi ka papansanin kung wala kang pangalan talaga. So, kailangan mo talaga na magsumikap ka, hanggang sa parang ikaw na mismo makadiscover ng mga tao na talagang mamahalin ka. Kasi ganun yung napapansin ko, guys. Katulad niyan, maraming mga artist na lumalabas, nakikita ko pa sa mga billboard, but in reality, guys, maraming mga artist na underground na sa tingin ko, they deserve din na makilala sila. Ang problema lang, paano ba, ang tanong dito, guys, kung maraming mga artist talaga, underground o hindi man, pero sobrang gagaling at naririnig ko, paano ba nila makukuha yung attention niyo, guys? Bilang isang fans sa YouTube, paano ba nila makukuha yung attention niyo? Yung mga fans ba, nagre-research ba kayo ng mga bagong artist? Paano nyo ba ginagawa? Ayun yung tanong Paano nyo ba ako nahanap? Dahil sa patuloy nyo paghahanap ng mga reaction video. Kung nahanap nyo ako sa pagre-research, paano nyo mahanap yung mga artist na sinasabi ko na magagaling talaga? Binibigyan nyo ba ng chance na pakinggan yung ibang mga artist? O depende na lang, bibigyan nyo lang sila ng chance pag napanood nyo na sila sa flip top, pag nabanggit na sila ng mga artist na gusto ninyo,
hindi nyo binibigyan ng, ito yung gusto kong sabihin guys, and hopefully hindi kayo masaktan. Hindi nyo binibigyan ng chance yung sarili ninyo na makadiscover kayo ng sarili nyong artist. 'Di ba? Kung meron kasing artist talaga diyan na talaga magugustuhan ninyo. Ako bilang isang artist din, hopefully naniniwala ako na sana may makadiscover din sa akin. Kasi naniniwala rin ako na yung mga fans ko yung magsisilbing manager ko at magpapakalat ng pangalan ko. Mapa-reaction man o musika. At hopefully sana makita ninyo artist na para sa inyo na gusto niyo suportahan, kailan niyo gusto. At mabibigay ninyo yung suporta na talagang pwede niyong ibigay. Kasi maraming mga artist dyan guys na hindi naman kayo napagbibigyan, hindi rin naman kayo kilala, na hindi rin naman kayo sinusuportahan, hindi rin naman kayo nakakausap. Bagkus sinusuportahan ninyo ng buong puso. Pero yung mga katulad namin o katulad ng ibang mga artist na talagang nami-mention pa kayo, na pagbibigyan kayo sa mga request ninyo, minsan nakakausap niyo sa comment section sa FB ninyo, talagang nagpupursige, hindi niyo masuportahan, hindi niyo maipakalat. And hopefully makita ninyo yung artist na para sa inyo, na sa tingin ninyo deserve din na ma-discover. Kasi ako guys, meron akong chance na pag nakita ko talaga yung artist sa YouTube at sobrang nagagalingan ako, binibigyan ko ng chance na ma-react. Kasi kahit pa paano yung platform ko makatulong sa kanila. And hopefully guys, hindi nyo ipagdamot yung atensyon na gusto ko na pwede nyo yung ibigay sa mga artist na talagang napakahusay kumanta o mag-rap pero hindi kilala. Katulad din ng pagsuporta ninyo sa iba't ibang mga artist na sikat ngayon na sa tingin ko, hindi ko naman kilala. Katulad si Heb Abi, hindi ko pa siya nakikita, hindi ko pa siya naririnig. Iba rin yung mga tao nakita ko na lang sa FB na parang nasa billboard pa, hindi ko pa naman sila narinig eh. Hindi ko sila na pakinggan. Wala sila sa radar ko. Pero nagugulat na lang ako, parang ang sikat na sila. Pero yung mga tao na kilala ko na talagang merong talento din, hindi sila napapansin. 'Di ba? 'Yun yung pinaka masakit na nakikita ko sa na kailangan na ang hirap bilang isang Pilipino din na parang namimili lang kayo ng gusto niyong suportahan. Parang napakahirap nun, 'di ba? Kasi ako guys, wala akong sama ng loob sa mga artist eh. Minsan nakapag-react ako, nakapagsabi ako, pero ang lagi ko lang sinisita yung pag-uugali lang naman eh. Yung pag-uugali, taliwas 'yon sa pagkatao ng isang tao. So hanggang ngayon wala akong galit sa kanino mang artist sa flip top, kahit kanino man. Nasisita ko yung ugali lang yun guys. Kasi nababago yun eh, 'di ba? Yung bagay na yun nababago, madaling baguhin yun guys. Yung pagkatao, 'di ba? Yung bilang isang tao, wala akong galit kahit kanino guys, kahit kaninong artist. At nandito ako, nakasubscribe ako sa kahit kanino na i-react natin sa sinasubscribe ko. Tumutulong ako guys. Ganun pa man guys, sorry na pakwento ako guys. Sorry natin. Tanginan to. Namumuna ka ng kanta, bakit may kanta ka ba? Ayo, meron nga pala, kinanta niya kanina isa. Ang title daw, Sana Bukas. Para sa kapayapaan ng mundo. Narinig niyo yung kanta? Putang ina, sobrang gulo. Humihingi ng kapayapaan tapos kanta ng bata, pupunahin. Kung ako ang Panginoon, ikaw ang una kong buburahin. Yung hinihingi mong pabor ay napakasimple lang kapatid. Na kung gusto mo nga ng katahimikan, sana di ka na bumalik. Tanginan to, sa mga kanta ni Heb Abi, hindi siya napapabilib. Pero sa mga nilalabas ni Carlos Agassi, tumatapik siya sa dibdib. Guys, si Carlos Agassi, magaling din na rapper yun eh. Even though meron siyang ghostwriter, yung talento niya para, may mga artists kasi na kahit bigyan mo ng lyrics, hindi nila magawa eh. Hindi nila ma-perform. Pero yung ginagawa nga ni Carlos Agassi, it's all about entertainment purpose only. Hindi yun, dun kasi nakikita nila na very receptive yung mga Pilipino sa ganong klase na mga, sa mga ganong klase ng mga tugtugin eh. Pero kung babalikan ninyo guys, way back in the day, kasama may sariling album si Carlos Agassi, search nyo lang sa YouTube guys. Magaling na rapper yun si Carlos Agassi. At nakakolab nga niyan si Amir siya, ang tawag sa kanya Amir of Rap ng Pilipinas. Kasi ang Amir sa salita ng tawag dito sa United States o Middle East yata, ang Amir yata prinsipe ganun eh. So pag sinearch ninyo, meron naman siyang album si Carlos Agassi, pupunahin ninyo, nakakolab niyan si Francis M at saka si Andrew E guys. Nakakolab niya si Francis M at saka si Andrew E. I-search ninyo. Carlos Agassi. Meron din silang kanta na kasama nila si Mitchell. Yung di ko naisip na
Ako'y mga ganun. Hanapin nyo, kasama niya si Glock 9 doon. Panoorin ninyo doon. Na may dalang bago. Alam ko sinulat din yun ni Glock 9 eh, pero na-perform ng maayos ni Carlos Agassi. So, yung ginagawa niya ngayon, i-supportahan nyo kasi entertainment purpose lang naman yun. Wala namang problema. Doon yung iba nga, katulad ng Bebe Boys, 'di ba? Shoutout sa Bebe Boys, nag-enjoy ako sa mga rap nila, na mga parody nila. Nakakatuwa 'yan eh. Kasi big props sa kanila kasi I mean, nagagawa nila ng kakaibang konsepto yung mga seryoso na mga bagay. Tuloy natin. Ngayon, alam ko na kung ba't di mo gets maangas na concept. Kasi ikaw yung tipo ng rapper na dumidepende lang sa bicep. Kasi bakit ka ba bumalik? Kasi may gusto kang patunayan? Para ipamukha sa mga baguhan na ikaw ay dating pamantayan? Para manumbat o mag-angat na kabilang ka sa nag-ambagan? Pues wala ka nang dapat patunayan. Maraming salamat sa lahat. Pwede ka nang sumibat, di ka na namin kailangan. Oo, tunog mayabang. Pero ang gusto kong iparating na magiging veterano ko pero di ako mamamatid ng mga susunod sa akin. Tatanda rin ako sa hip-hop at magiging ulyanin pero di ako makakalimot kung saan ako nanggaling. Kasi ikaw, tumanda ka na lang sa hip-hop nang walang pinagkatandaan. Ang bag niyan, 10% nakatatawanan, 90% nakahihiyan. Kaya kung susumahin natin, halos wala kang karapatan. Pero bilang paggalang, tatawagin kitang veteranong talunan. Kaya sa mga tropang taga-QC, gusto ko sabihin ng malakas na ako na po humihingi ng despensa sa ginawa niyang pag-aangas. Nakadroga lang po talaga si Kuya Andy natin, kaya wag niyo na siyang i-bash. Joke lang, bugbugin niyo to sa labas! Tangina, yung ginawa mo nung nakaraan, talagang sobrang balagbag. Kaya di na ako magtataka kung mamaya, bugbugin ka ng sagad. Sapak-sapakin niyang ulo mo habang nakabalot ng eco bag. Tsaka kanila tatanungin kung di mo pa rin alam yung kinaladkad. Time. Panalo na dun si Jonas, very obvious naman yan. Ganun pa man, manalo matalo, panalo pa rin dun si Andy G kasi na-expose siya ulit eh. Isang malaking pagkakataon yun para ma-promote ulit yung sarili niya. Makita natin na buhay pa siya, nandito pa rin siya at nagbibigay ng aliw sa kanila. Sa atin, ganun pa man, hindi lang siya nakapaghanda. Landslide na to, hindi ko lang bibigyan ng mataas na score, siguro mga 8. Kasi maganda sana kung dikdikan eh. Kaso Andy G, pasok niya lang ulit, kababalik niya lang din. And I'm glad na nandito siya. Ganun pa man guys, sana nag-enjoy kayo sa reaction video natin. Kung may nasabi man ako hindi maganda, pagpasensyahan nyo na. Pagpasensyahan nyo na guys, inuulit ko. Pag may nasabi ako hindi maganda, pagpasensyahan nyo na. Ganun pa man guys, galingan ninyo sa lahat ng bagay na gusto nyo gawin sa buhay ninyo, sa pamilya, mga kaibigan ninyo, mga tao na kapaligid sa inyo. At higit sa lahat guys, magdasal kayo palagi. Bibigyan ko to ng 8, ganun pa man. Ingat kayong lahat dyan. Plan motive nga pala, good work po. Ingat kayong lahat dyan. Peace out.